Nagdeklara na ang Liberia ng state of emergency dahil sa patuloy na pagkalat ng sakit ng Ebola virus sa bansa. Sinabi ni Liberian President Ellen Johnson Sirleaf na ang Ebola outbreak ay lumampas na sa kakayahan ng gobyerno na pigilan ang pagkalat nito. Samantala, kasalukuyang nagpupulong ang World Health Organization upang alamin kung nararapat na bang tawaging international threat ang Ebola virus. Inaasahang pag-uusapan sa pulong ang mga hakbang upang masugpo ang pagkalat ng Ebola. Sa ngayon, ayon sa WHO, umaabot na sa 932 ang nasawi sa outbreak sa West Africa na karamihan ay mula sa Liberia at Sierra Leone. Mahigit sa 3,000 OFW ang nasa mga bansang apektado ng Ebola virus ayon sa tala ng DFA. Upang masigurong hindi makakapasok ang Ebola virus sa Pilipinas, bumuo ng Interagency Task Force ang pamahalaan. Ito ay kinabibilangan ng Department of Health, Foreign Affairs at Department of Labor and Employment. Mahigpit na minomonitor ng Interagency Task Force ang pagbabalik sa bansa ng mga Pilipinong mula sa Western Africa na apektado ng Ebola virus. Is closely coordinating with our overseas Filipino workers to make sure that if and when they come here, first that they are not sick of the virus, but at the same time that they are been properly advised as well as given the information. Muli naman nagbigay ng garantiyan ang DOH na sa ngayon ay Ebola-free ang bansa. Ngunit nakaalerto pa rin ang pamahalaan sa posibilidad na pagpasok ng nasabing virus sa bansa. This is Dr. JM Ko for Health Update.